Bibidyoan mo pala yung nanay ko habang naglalakad kasi hihintayin ko siya matisod para pagtatawanan ko. Charot! Siyempre hindi, joke lang yun. So ayan na, dito na nga tayo sa tulay. Nakikita niyo ba ang tubig na yan? Yung dinidilig nila dito sa mga halaman kaya hindi ako bumibili ng mga gulay dito. Huwag kayong maingay ha. Tayo na nakakalam nun. Charot. So ito na nga, tinihingal na ang nanay ko. Iba na kasi talaga pag tumatanda, no? Nahihirapan na maglakad. Kahit nga ako, nahingal na rin ako. Kaya ito na lang, ganda-ganda na lang tayo habang naglalakad tayo dito sa may pabahay. Karamihan pa na nakatira dito sa pabahay, galing sa relocation, galing Maynila, galing Tondo, galing Harbor. Ito yung makikita mo dito kapag dito ka lang maglalakad. Alam nyo ba dati, habang naglalakad ako dito, nakakatakot kasi walang tao. Ngayon, mas nakakatakot kasi ang dami ng tao, ang daming tae ng aso. Charot. Nakakatakot kapag naapakan mo yung tae ng aso at saka nakakadiri pa. Ayoko ng tae ng aso. Sabi sa totoo lang, hindi naman na talaga ako naglalakad dito. Hindi na rin ako dumadaan dito kasi nga, di ba, nagmumotor na lang ako. Ganito na yung itsura ng pabahay kapag napaparenovate na nakabili. Gumaganda na. So ayan, dito na kami ng nanay ko sa sakayan ng tricycle. Siyang pinaupo ko na kaagad ang nanay ko kasi pagod na at nahihilo na. Medyo malayo din kasi ang aming nilakad mula dito hanggang doon sa bahay namin. Yun ang mahirap kapag may pupuntahan ka doon banda sa amin kasi wala doon dumadaan na tricycle. Kailangan mo pa maglakad dito ka dadaan sa may pabahay. At sakto pagdating namin ng nanay ko, meron na rin naghihintay na pasahero kaya umalis agad yung tricycle. Hindi na kami naghintay pa ng matagal. Ito pala yung daan papunta dun sa aming paroroonan nang hindi sumunod sa aming pupuntahan ay mamamatay. Alam niyo ba yung yung pelikula na yun? Dialogue yun ni Parong. Oo, naalala ko pa. Hala, ang itim ko na. Alam niyo ba noon kapag nanonood ako ng Betamax? Oo, Betamax kasi 90s tayo eh. Ay, ako lang pala. Charot. Tawan-tawa ako kahit hindi naman nakakatawa. Hindi ko alam at hindi ko rin maintindihan sa sarili ko. Kaya pala, ito nga at maaga ako nagkaroon ng Junapis. Charot. Ganun pala yun. Kaya sa mga dalaga dyan, huwag kayong tawa ng tawa kasi maaga kayong magkakaroon ng anak ko. Kaya maaga kayong magkakaroon ng asawa. Pero maaga naman talaga nagkakaroon ng asawa kasi nga, diba, ang tagal-tagal na yung pag nag-aaral ka, 6 na taon sa sa elementary, mayroon pa yan daycare, tapos ganun din sa high school, tapos sa college 4 o kaya 5, o di ba matanda ka na, kaya pagka-graduate asawa na. So ito na nga, nandito na kami sa aming destinasyon at lumiliko tayong tricycle kasi doon kami banda sa may kaliwa. Yung building na yon, nakikita nyo ba yan? Yung malaking truck na yan, kapag yan binangga kami, sigurado sana lang kami ng nanay kong kwento. So ayan, ito na nga, nandito na kami at bumaba na ako. At syempre, ang nanay ko ang magbabayad kasi siya ang nagyayay, kaya siya ang magbabayad ng pamasahe. Ayan, naglalakad na kami ng nanay ko papasok dito sa My Fortune King. Pagpasok mo pa lang dito, amoy na amoy mo na. Nababanguhan talaga ako sa amoy ng mga ng mga mall, 'di ba? Gustong-gusto ko yung amoy, kaya minsan gusto ko mamasyal kahit wala akong pera. Window-window shopping lang. So ito lang dito na kami sa may loob ng clinic. So ito na nga, pagpasok ko dito, nakaupo ako at dito nakaharap sa salamin. Bahala ng nanay ko dyan makipag-usap. Siya naman may kailangan, di naman ako. Charot. Ito pala pinag-uusapan nila. Akala mo lang wala, pero meron! So yan, paglingon ko nga doon sa may bandang kaliwa, nakita ko na yung nanay ko, pinaupo na siya doon at sinisilip-silip na yung mata niya kung ano ba talaga yung dahilan bakit naglalabo ang mata ng nanay ko tuwing nakakakita ng pera. Lalo na kapag kabarya lang. Pero pagka 1,000 naman, malinaw naman yung paningin ng nanay ko. Ewan ko ba dito sa nanay ko kung bakit lumalabo talaga ang mata pagdating sa barya. So ayan, tumayo na ang nanay ko. Tapos na, hindi ko alam kung ano yung pinag-usapan nilang doktora. Hindi naman ako marites Paala sila dyan magkwentuhan. Basta ako dito, magbi-video lang ako kasi hindi naman ako ang may problema sa mata, ang nanay ko naman. So ayan, sabi pala ng doktora sa nanay ko, kailangan daw ng nanay ko yung mahabang tulog. Yung 24 hours na tulog, yung wala nang gisingan. Charot, wag naman.
wala nang magmamanis ng aking tindahan. Yung pa naman yung kaisa-isa kong business na aking tindahan. Nanay ko lang talaga ang nagbabantay kasi nanay ko lang ang may tiyaga magbantay kasi nga matanda na ang nanay ko. Siguro kapag matanda na, ganun din ako sa nanay ko. Ayoko rin yung wala akong ginagawa. Gusto ko yung lagi akong busy. So ayan na nga, pumunta kami dito sa may Turo restaurant kasi nga nagutom yung nanay ko. Nanay ko kasi kapag may pupuntahan ito, excited, hindi na nakakakain. Tapos pabalik-balik pa sa... Aywa ko pa ganyan niya kapag aalis, lagi na lang nagmamadali. Kahit naman may oras naman yung pupuntahan laging nagmamadali. Siya na, nag-order na si mamay na kanyang makain, isang order na adobo at saka isang kanin. Alam niyo ba ang kinailan ng nanay ko? Kanin lang, tsaka yung sabaw. Hindi naman niya kinain yung in-order niyang ulam na adobo kasi hindi naman talaga yung kumakain ng karne. Ayan, tapos na nga ang nanay kong kumain. Nakita niyo ba yung tindera? Ang laki ano? Siguro ko siya ang kumakain ng lahat ng paninda nila kapag hindi nabibili. Charot! So ayan, tamang sunod-sunod nga lang ako sa nanay ko habang naglalakad. Parang gwardiya lang kasi sa nanay ko maraming dalang pera yan. Siyempre, negosyante yan kaya mapera yan. Uy, joke lang yun. 1,007 lang naman dala ng nanay ko yun. May nanganay nandidimos, hindi ko naman yung binigyan. Kasi wala rin naman akong pambigay Ito na yung mga bilihin dito sa my market. So ayan, bumili ang nanay ko ng dishwashing. Pero namahalan siya kaya hindi siya bumili. Sabi niya maghahanap tayo ng mura kasi syempre bibenta din namin niya. Baro pa ang tutubuin namin kung ganoon din lang ang kanyang benta sa amin. Kaya wag na lang, sabi ng nanay ko. Eto na nga, papunta na kami doon sa grocery na aming gibilhan ng mga paninda. Yan yung mga dito, paninda, marami, sari-sari. O dito na nga kami bumili ng kanyang mga paninda doon sa tindahan niya. Kasi dito, marami ka ditong mabibili kasi lahat sila mayroon. So yan, pagkatapos ng nanay ko mamili doon sa grocery na kanyang binilhan, ito na nga at papunta naman kami doon sa bilihan ng tinapay kasi dito kami namimili ng tinapay kasi dito, isang linggo, hindi pa inaamag yung tinapay. Yung nadideliver sa amin, isang araw pa lang, inaamag na. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa nila sa paggawa ng tinapay, bakit inaamal agad-agad. So yan, may nakita ako ditong pusa. Ayan, kawawa naman. Para lang siya yung matanda. Kanina doon na nangingingi sa akin ng pera. So yan, sa kaikot-ikot namin ng nanay ko, nauhawalit yung nanay ko at nagutom. Kaya bumili siya dito ng kanyang paborito niyang iniinom. Yung sago with gulaman. Yung sago na puro lang yelo. Ayan, konti lang yung yung iinumin mo, puro lang talaga yelo. Ako naman bumili ako ng banana Q. At bumili na rin ako ng ulam po kasi hindi na ako makakapagluto kasi anong oras na Eto na nga at pauwi na kami ng nanay ko. Nakakuha na rin kami ng tricycle. Ihahatid na kami nito diretso na doon sa bahay namin. So ayan, inilagay na ng tindero yung aming pinamili sa tricycle para makalayas na kasi ako din ay sumasakit na rin yung ulo ko kasi ang init-init kaya dito sa loob ng palengke tapos ang dami-dami pang tao, nung anghit, yung iba-ibang kasing amoy na maamoy mo dito, andito na talaga. Kaya nakakapagod at nakakagutom talaga at para talaga akong gusto ko ng mahiga kasi masakit na yung ulo ko sa sobrang init. Kasi hindi naman ako talaga ganito Lagi lang naman ako diba sa bahay. Nakikita niyo naman lagi lang ako sa bahay. So ayan, tamang video-video muna habang hindi pa umaandar yung tricycle. So umaandar na nga yung tricycle at dumaan din kami dito sa May Lagamayo para bumili ng remote control. Kasi minsan yung nanay ko naiinis dun sa kapatid ko kasi ang ingay-ingay. Gusto niya daw i-remote yun. Bunga nga ng kapatid ko para huminto. Charot. And the remote po yan sa TV Plus nila kasi nawawala yung remote ng TV Plus kaya pinabili niya ako. Mura lang naman yan. Ano lang naman yung halaga niya? 1,000 ml tapos hindi pa libre yung battery. Bumili pa ako ng battery. Ang daya-daya naman. Dapat may libre na battery. Bakit ba kasi walang libre na battery? Kailangan ko pang bumili ng battery. Charot. So ayan, sabi ko nga sa tindero, testingin mo na, ilagay mo na yung battery mamaya, sira pa yung remote na yan, hindi naman namin mapakinabangan, susulit pa namin yan, layo ko pa. So yan, testing na nga at okay naman at binigay ko na nga yung bayad para makaalis na kami at pakauwi na. So ayan, eto naman at pauwi na kami ng nanay ko. Hi, salamat, makakauwi rin sa wakas. Ang init-init naman dito sa pwesto ko, tingnan nyo naman yung aking hita
ang itim-itim ko na. Ang hirap pa naman magpaputi. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang yung aking video. Salamat sa panunood. See you again next time, mga kapobreng sosyal. I love you all. Mwah. Bye-bye.